ang iisa at makapangyarihang Diyos, buhay at nasa ating kalagitnaan. Siyang ating lakas at tanggulan, ang sumaating lahat. Ang iisa at makapangyarihang Diyos ng ating buhay, sumasagitna natin at siyang bukal ng lahat ng karunungan at pag-ibig ay narito ngayon. Ang isa at makapangyarihang Diyos, siyang lumalang ng buhay, siyang tumubos sa ating mga kasalanan, siyang ating inspirasyon, at siyang ating ngayon itinataas at lubos na pinapupurihan. Ang sandaling ito, sa Kanya ang pagsambang alay natin ngayon. Sa Kanya ang pinakamataas na papuri at pagdakila. Purihin ka, Diyos ng sansinukob. Panginoon, una po sa lahat ay pinasasalamatan ka namin sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na walang sawa mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Lalo't higit sa biyaya ng buhay at kalakasan na aming tinataglay sa ngayon. Panginoon, naririto po kami sa iyong bahay-sambahan upang ikaw ay dakilain at purihin. Hinihiling po namin na magdala ng mensahe ng iyong magandang balita sa hapong ito ay gabayan ng Espiritu Santo. Bigyan mo po kami ng inspirasyon at kasiglahan upang ang iyong banal na salita ay aming maisabuhay. Kami nawa ay magsilbing liwanag sa aming kapwa at sa tuwina ay makita ka sa aming pamumuhay bilang Kristiyano. Ang lahat po ito ay aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang panawagan ng ng kasulatan ay ganito: iwan mo ang kasalanan at lumapit ka sa Panginoon. Magmakaamo ka sa Kanya at mapapawi ang iyong sala. Manumbalik ka sa kataas-taasan, talikuran mo na ang gawang masama at kamuhian mo ang Kanyang kinasusuklaman. Mga kapatid kay Jesucristo, sa sandali pong ito, tayo po ay lumapit sa Diyos na may kapakumbabaan. Tayo po ay manalangin ng pagsisisi ng ating personal na panalangin. Ito po ay aming matamis na dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
Mga kapatid, matapos tayo manalangin ng buong katapatan ng pagsisisi at tayo umawit ng pagsisisi rin, tanggapin po ng bawat isa ang pananalita ng kapatawaran na nandoon ang pangako ng Diyos na sino man lumalapit sa Kanya, tunay na ang Kanyang saro ay paapawinan niya at ang biyaya ay magpawalang hanggan. Kung kaya tayo ay lalaging nasa Kanyang pagkalinga at pagpapatawad. Tanggapin ng bawat isa ang kapatawaran at ang kapayapaan nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang kapayapaan, mga kapatid. At gayon din sa ating pagtanggap ng kapayapaan mula sa ating Panginoong Jesucristo, ay tayo po'y magsitayo at tayo magbatian sa ating kapatiran ng kapayapaan. Awitin po natin, this is the day. Lord has made, that the Lord has Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon po ay linggo na ipinagdiriwang natin ang UCM Sunday o United Churchmen Sunday. Kung kaya narito po ang mga naninilaw at yung iba naman ay hindi dilaw na mga kalalakihan ng ating iglesia. So, salamat po sa ating mga kalalakihan at ganun din, narito pa pong ibang kalalakihan. Maaari po kayo sumama sa pag-awit din nila mamaya. Wine-welcome po natin ang bawat isang kapatid na narito sa ating pananambahan ngayong hapon at ganun din ay isama natin ang pagbati sa ating mga kapatid na kahapon ay sila ay nagkaroon ng pagdiriwang ng pag-isang dibdib. Ang kapatid na Ivan at Erin na Elia. Patindigin naman natin ang ating mga kapatid na bagong kasal. Yan, sila po ang kahapon ay nagdiwang ng kanilang pag-iisang dibdib. So, salamat sa Diyos na tayo po sa hapong ito ay muling nagkikita-kita. At ganun din po ang mga gawain po, ang mga opisyales po ng UCM ay nakatala dito sa ating bulletin. Yan po sila at meron po silang paalaala na
ang pulong o fellowship ng kalalakihan ay tuwing unang Sabado ng buwan. So, unang Sabado, marami pa ditong kalalakihan, Mr. President, Engineer Armand, na marami kayong pwedeng makasama sa inyong Bible study at mga programa ng kalalakihan. Lalong higit po ngayon, palapit na ang selebrasyon ng Kapaskuhan, ay ang kalalakihan po ay isa sa mga punong abala sa mga pagdiriwang na ito. So, pinag-aanyaya po ito na samahan natin ang mga kalalakihan. Ganon din po mga kapatid ay narito po sa likuran naman ng ating balita ang patuloy na paglapit sa buong kapatiran na ating pagtulong-tulungan ang darating na ika-10 General Assembly ng buong UCCP. Ito po ay tuwing ika-4 na taon lamang isinasagawa. At ngayon pong 2014 sa Mayo ay tayo ay isa sa mga iglesia na church host nito. Kaya inyo napapansin, linggo-linggo ay tayo merong brown envelope na anumang ating nailalagay dyan na halaga ay ito po ay malaking katulungan sa gawaing ito. Na dito po ay inaasahan na humigit kumulang ay 500 tao ang ating i-accommodate o ating tatanggapin doon sa General Assembly na yun. So mga kapatid, salamat po sa ating mga kaloob na sa mga gawaing ito. At ganoon din po ang ating pong prayer meeting. Bigyan po natin ng pansin at pagdalo ang prayer meeting na isinasagawa ng ating iglesia. Ito po ay tuwing Miyerkules. Sa Miyerkules po ay alas 5 ng hapon. Ang ating pong preacher ay ang kapatid na Elder Hernani Quijano at ang patnugot ay ang kapatid na Marites de la Roca. Batiin po natin mga kapatid ang mga magsisipagdiwang ng birthday sa linggong ito. Ngayon po ay si Gerson Abara at si Riz Aaron Pastrana. Yan. Bukas ay si Sigfred Kalayag. Sa 22 ay si Ramon Balmeo. Sa 23, Eli Ryan Quezon. At si Edralyn Tolentino. Sa 24 po naman ay si James Solomon Gube. At sa 26, si A.B. Pastrana. Sa 27, si Jason Furok. Bernadette Balmeo, si Maricel Yu, Marcel Tadjosa. Batiin po natin sila mga kapatid ng maligayang bati. Maligayang araw, maligayang bati sa iyong Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo'y hinirang ko. At akin kayong inihalal upang kayo'y magsiayon at magsipagbunga. Pagpalain ang inyong bukal at magalak sa gawa ng iyong kabataan. Gayon din naman ang kayong mga lalaki. Magsipamahay kayong kasama ang inyong asawa ayon sa pagkakakilala, na pakundanganan ang babae, na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyayang kabuhayan upang ang inyong mga panalangin ay mapigilan. Sapagkat iyong ginawa siyang
kaunting mababa lamang sa Diyos, at pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. At sila'y tinulungan ng Panginoon at sinagip sila. Sinagip niya sila sa masama at iniligtas sila, sapagkat sila'y nagsipagkanlong sa Kaniya. Ako'y naging bata at ngayon matanda, na ngayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Ang lahi man ay palimot o pinapay. Dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan.
Panginoon, ito po ang aming mga handog na bunga ng aming pagpapagal at ibinabalik po namin sa iyo bilang pasasalamat. Naway magamit po ito sa pagpapalaganap ng iyong ministeryo sa lupa. Amen. Sa sandali pong ito ay buksan natin ang ating puso, pag-isahin natin ang ating diwa at damdamin sa isang matapat na panalangin. Tayo po ay manalangin. Sa hapong ito, o Ama naming banal na sumasalangit, ang kapurihan, karangalan, at pinakamataas, pinakamatayog na pasasalamat ay sa iyong kabanal-banalang pangalan namin inihahandog. Masumpungan mo nawa ang aming mga puso, O Diyos, na mayroon kaming katapatan ng paglapit sa iyo, ng pagpapasalamat, ng pagpupuri, at pagluwalhati. Sa gabi pong ito, O Panginoon namin Diyos, na mapagpala, kami po'y nagpapasalamat sapagkat lumipas ang mga araw at gabi ng aming buhay na kami nasa ilalim ng iyong banal na pagkalinga, ng iyong pamamatnubay, ng iyong pagpapala. Salamat po sapagkat patuloy at walang humpay na kami iyong inaakay sa landas na nais mong aming tahakin. Salamat po sapagkat hindi mo kami pinababayaan o hinahayaan na kami ay madala ng mga gawaing hindi kaya-aya sa iyong banal na harapan. Ito po, O dakilang Diyos, ay dahilan sa patnubay mo, sa iyong pangangalaga sa amin, na sa lahat ng saglit ng aming buhay, hindi mo lamang kami inaakay, kundi kami niyayakap mo bilang kapahayagan ng iyong mapagpala at mapangligtas na pag-ibig sa aming iyong mga anak. Nawa po'y ang aming pagsambang ito ay maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. Tunay nga po na tanging ikaw lamang ang nakababasa na nilalaman ng aming puso, maging ang nilalaman ng aming kaisipan. Kung kaya nga buong kapakumbabaan na kami lumalapit sa iyo, O dakilang Diyos. Matapos mong suriin ang aming pagkatao, ay dampiin mo po kami ng iyong banal na kamay ang aming puso at bigyan mo po kami ng isang dalisay, malinis na puso at kaisipan upang sa ganoon ay magawa naming masabi sa aming kapwa ay ito ay mga salitang pawang nakapagbibigay ng kagaanan ng kanilang kalooban. Mga salita na nakapagpapahayag ng iyong banal na pag-ibig at pagpapala. Sa gabi ring ito, O dakilang Diyos, ay aming inaalaala ang mga kapatid naming hindi namin kasama sa pananambahan. Maging kaninang umaga ay maaring hindi namin kasama sila. Ikaw po ang higit sa lahat ay nakatatalos ng kadahilanan. Ano man po mabibigat na kadahilanan, ay patuloy mo pa rin silang pagpalain. Patuloy mong ipadama sa kanila ang iyong pag-ibig, ang iyong pagkalinga. Kung ang mga kapatid namin ay nasa banig ng karamdaman, bigyan mo nawa, O Diyos, ng katiyakan ng kagalingan. Ang iyong banal na pagdampi sa lupang katawan ay amin pong idinadalangin ipagkaloob mo. Kinikilala namin ikaw ang dakilang manggagamot na nagbibigay ng bisa sa mga gamot na iniinom ng mga anak mong may karamdaman. Ikaw ang nagpapadaloy, O Diyos, ng pagmamahal at pangangalaga sa mga anak mo na nagiging daluyan ng pag-aalaga sa mga kapatid naming may karamdaman. Salamat po sa pagpapagaling mo. Ganon din ang aming buhay ay tanging ikaw lamang ang bibigay ng isang ganap na kagalingan. Ano bang mayroon kaming mga hinaharap sa buhay na mga pagsubok, mabibigat na suliranin, tanging ikaw lamang, O Diyos, ang maaari naming sandigan.
Nagtitiwala kami ng lubos sa iyong banal na pangalan, O Jesucristo, na ikaw ang maibiging Diyos, na sa amin ay lumilingap sa lahat ng saglit ng aming buhay, sapagkat tunay ngang ikaw ang nangako sa amin na kailan may hindi mo kami pababayaan ni iiwan man. Salamat po, O Diyos, sa pagtugon mo sa aming mga panalangin. Ang aming pananambahang ito ay maging karapat-dapat nawa sa iyong banal na harapan. Ang aming awitan, ang pagbasa namin ng banal na salita, nawa po'y maunawaan namin ito, O Panginoon. Tulungan mo po kaming maging ang mensahe na dadalahin sa gabing ito, ay maunawaan namin ito. Mapatanim ito sa pinakamalalim at pinakamatabang bahagi ng aming puso. At sa pamamagitan ng iyong banal na pag-akay sa aming buhay, O Diyos, magagawa naming maisapamuhay, maisagawa, maisakatuparan ang mga bagay-bagay na ayon sa iyong banal na kalooban at kautusan. Sumasamo kami sa gabing ito, O Panginoon namin Diyos, sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Amen. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo para sa pagbasa ng ating banal na kasulatan. Ang pagbubulay-bulayan po natin ngayong gabing ito ay matatagpuan po sa Aklat ng Awit, Kabanatang 139, talatang 23 hanggang 24. At ito po ang sinasabi, O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Pagpapalang sa maatin sa pagkakabasa at pagkakarinig ng kanyang salita, makakaupo na po tayo.
Magandang gabi po sa ating lahat. Sabi po nila, ang tama daw po ay tama kahit mag-isa ka lang na gumagawa nito. At ang mali ay mali kahit halos lahat ay gumagawa nito. Ngunit, ano nga po ba ang batayan natin ng tama o mali? Meron pong isang nahuli sa Germany po, may nahuli pong isang tao na nag-overspeeding sa kalye. Sobrang mabilis na yung pagtakbo, kaya binigyan siya ng ticket. At sa hearing nila, tinanong kung bakit ganon yung yung ganon na lang kabilis yung pagpapatakbo ng kanyang sasakyan. Ang sabi po niya, nagmamadali po talaga ako, manganak na talaga yung misis ko. At yun nga po, sila ay parang, lalo na yung judge, ay pinawalang sala yung lalaking ito. At binigyan niya ng manika para dun sa batang isinilang. Sabi po ng isang eksperto sa batas, two things must be present for a crime to be committed: an act and a particular state of mind. It is not a crime if it is done without a guilty mind. So, hindi daw po kasalanan ang nagawang kasalanan kung wala itong hindi siya guilty o hindi siya aware na mali yun. Sa labas po ng korte, madali lang pong i-consider ang motibo kahit mahirap itong patunayan. Lalo na po sa mga sa mga misi, sa mga may asawa na, 'di ba, parang instinct. Parang lagi, alam ko nang babae ka, alam ko lasing ka, ganyan, kahit hindi pa nila nakikita, ganyan. Alam ko nagda-drive ka, 'di ba? So, bilang tao po ay madali tayong makakita ng motibo. Lalo na po ngayon, panahon na ng pangangampanya. Nagsimula po nung 70. Naalala ko, 6:00 pa lang. Kala po namin basura. Yun pala, nangangampanya na. So yung basura may megaphone. So yun. Sa panahon ngayon, kitang-kita na natin na hindi lahat ng mabubuting gawa ng tao ay dahil gusto lang gumawa ng mabuti, kundi meron itong meron silang intensyon, di ba? Meron silang hidden agenda. At tayo bilang tao, buti nga po yung mga bata kasi pag nagbigay yung isang tao, alam nila mabait. Pero tayong mga may isip na, pag nagbigay sa atin isang tao, isipin natin, ba't kaya ito nagbigay? Baka baka may kasalanan to sa akin o baka may gustong hingin sa akin, ganon. Di ba po? So merong mga hidden agenda sa mga gifts, sa mga endorsements, at lalong-lalo na sa mabuting gawa. Marami pong pagkakataon sa Biblia na si Jesus po ay nagsalita tungkol sa tamang motibo. Ang approach po niya ay suriin muna natin ang ating mga puso bago tingnan ang pagkakamali ng iba. Doon po sa Biblia ay merong pagkakataon na tinuro niya na kung ano yung ginagawa ng kanan, ay wag nang ipagbigay alam dun sa kaliwang kamay. O kung nananalangin ka, ay wag mo nang ipakita sa public na talagang taimtim panalangin mo. Bagkos, pumasok ka sa loob ng isang silid at dun ka manalangin. So yun po ang turo sa atin ng Panginoong Jesus. Kung hindi po tayo magiging aware o hindi tayo maging careful o maingat, makagawa po tayong napakagandang bagay para sa worst na reason. Ang lahat po ng ating purpose ay parang combination po ang purpose sa ating pinaniniwalaan. At ito po naghuhubog sa ating karakter ng pananampalataya, ng pag-ibig at ng ating kasiyahan. Nakakalungkot po na minsan, pati ang Biblia, nagagamit natin. At ang confusion ba, ginagamit ba natin ito para makatulong sa ibang tao, para i-counsel sila, o nagagamit ba natin ito para ma-justify ang gusto nating mangyari? O para makontrol natin sila? O mag-condemn ng ibang tao? Bad motives put honorable actions to shame. Ang maganda naman po sa good motives, hindi lang ang source ito ay hindi lang limitado dun sa conscience o sa commandments na binigay sa atin. Hindi po ito kung ano lang yung dapat nating gawin, hindi po ba ito yung tipong you ought, you must, and you should. Hindi po ito ganon. Bagkus sinabi po sa atin sa unang aklat ng Juan, Kabanatang 4, Talatang 19,
Tayo yung umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. Gumagawa po tayo ng mabuti. Tayo po ay tumutulong sa ating kapwa. Nananalangin tayo sa Diyos, hindi dahil tayo ay mabuting tao, kundi ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kung meron po tayong tamang pananampalataya, sa kabila ng kadiliman, ito ay dahil pinakita ng Diyos na siya lang ang tanging ating maaasahan sa panahon ng mga pagsubok. Ngunit ang matipong question dito what if hindi na siya yung Diyos na kala natin inaasahan natin? Isa po sa mga kwento na naging isa po sa mga tao sa Biblia na humarap sa napakatinding pagsubok ay si Job. Hindi po ba parang alam po natin na sa Biblia, noong panahon niya, siya po ang pinakamayamang tao. Lahat parang hindi po mabibilang yung kanyang mga possession. At ito po pinagmamalaki ng Panginoon sa kalaban. Sabi niya, itong si Job ang pinaka-loyal kong lingkod. Siya ang nagpupuri sa akin, sumasamba, at siya ang model ko. Pero sabi ng Diablo, sabi niya, kaya ka lang naman susunod niyan kasi ikaw yung parang meal ticket niyan para makuha niya ang gusto niya. Kaya ka lang susunod niyan kasi mayaman siya, nabibigay mo lahat ng gusto niya. So, dito po dumating sa point na sabi ng Panginoon, o sige, itest mo ang kanyang pananampalataya. So, sabi ng Diablo, sige, akala mo kasi pinupuri ka niyan dahil mahal ka niyan. Pinupuri ka lang niyan kasi nga, binibigay mo sa kanya lahat. At papatunayan ko sa iyo na pag nawala na sa kanyang lahat ng yan, mag-e-end up siya sa pag-curse sa iyo kaysa sa pag-pray. So, pinahintulutan nga po ng Panginoon na itest ang pananampalataya ni Job. At dun po sa nangyari na syempre nasaktan po si Job, 'di ba? At tumulong siya sa napakaraming tao. At kung dating nga po tumutulong siya, nandito naman kayo sa struggle. At dumating po siya sa puntong, why? Bakit, Panginoon? Ano pong ginawa ko? Hanggang sa nag-intervene na nga po ang Panginoon at siya na po ang nagbukas ng mga mata ni Job. Sinabi po sa aklat ng Job, sabi po sa aklat ng Job na, sabi po ni Job ay, I have heard of you by the hearing of the ear, but now my eye sees you. Therefore, I abhor myself and repent in dust and ashes. Na-test po yung motibo ni Job. Yung kanyang reason niya kung bakit natatakot siya sa Diyos at kung bakit ayaw niya sa masama. Nakita po niya na sa kabila pala ng matinding pagsubok, sa kabila na pala na walang-wala ng lahat sa akin, hindi ako iiwan ng Panginoon. At ito po, ang kwentong ito ay thousands and thousands of years nang nakalipas, ngunit nagiging buhay pa rin para sa atin. At ang napatunayan po ni Satan dito, meron po siyang punto. Hindi lang po sa ibang tao, kundi napakaraming tao po ngayon na naglilingkod lang. Lalo na po sa hindi po nawala ito sa ating iglesia. Naglilingkod po sila para mapurihan ng ibang tao, para mapansin, para mabigyan ng recognition. Ngunit, ang paalala po sa atin ay magkaroon po tayo ng pusong tapat at pusong handang maglingkod sa ating Panginoon. At sa punto nga pong ito, inaanyayahan ko pong muli po nating buksan yung awit 139, 23 to 24. At sabay-sabay po nating bigkasin ito sa magitan ng pananalangin. Sabay-sabay po tayo. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip. Subukin mo ako ngayon kung ano ang aking nais. Kung ako ay hindi tapat, ito'y iyong nababatid. Sa buhay na walang hanggan, samahan mo at hatid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Amen. Gawin po natin ang ikalawang paghahanda.
Tayo po ay manalangin. Pinapupurihan ng bawat isa sa amin, O Diyos, ang iyong kabanal-banalang pangalan, sapagkat minsan pa ay binigyan mo kami ng isang dakila at banal na pagkakataon sa aming buhay na kami makadako sa iyong bahay-sambahan, na kami maging bahagi, maging kasama, maging kaisa ng mga anak mo sa buong sanlibutan na nagbibigay papuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. Salamat po, O dakilang Diyos, sa mayamang mensahe na aming narinig sa gabing ito, na minsan pa'y ito'y nagpapaalaala sa amin, O Diyos, ng isang matapat na pagtitiwala, matapat na pananalig sa iyong banal na ngalan, na anuman ang dumating sa aming buhay, kami magpapatuloy na nagtatapat ng pananampalataya sa iyo bilang ikaw ang Diyos ng aming buhay, ang iisang Diyos, ang buhay na Diyos, at ang totoong Diyos. Narito po sa iyong banal na harapan, O dakilang Diyos, ang mga anak mo na maaaring ang iba ay may mga tanging kahilingang idinudulog sa iyo sa sandaling ito. Ang mga kapatid namin, O Diyos, na nasa banig ng karamdaman, na maaaring iba'y nasa tahanan at ang iba ay nasa silid pa gamutan. Idinudulog namin sila sa iyo, O Panginoon namin Diyos, ang buong pagtitiwala, na ang kagalingan ay mabilis nilang kakamtan sa pamamagitan ng iyong pagkilos at pagpapagaling sa kanila. Amin pong idinudulog sa iyo ang kapatid naming Milagros Gonda na nasa hospital sa kasalukuyan. Pagpalain mo po siya, O Panginoon namin Diyos, kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Napakaingatan mo sila at bigyan ng katatagan, bigyan ng kalakasan ng loob na kaharapin ang mga karamdaman tulad nito, sapagkat ikaw ang mapagpalang Diyos na nangangalinga, gumagabay at nagbibigay ng isang ganap na kagalingan. Maaring ang iba mong mga anak na naririto ay nagpapahayag ng pasasalamat sa iyong banal na ngalan, sapagkat minsan pa ay nadagdagan ng taon ang kanilang buhay, ang kanilang edad. Salamat po, O dakilang Diyos, sa pagpapala mo, pag-iingat sa mga nagdaang maraming taon. At ngayon po'y muli namin silang isinusulit at itinatalaga sa iyong banal na kamay, na patuloy nawa nilang tanggapin ang iyong mapagpala at mapangligtas na pag-ibig. Maaring ang iba, O Diyos, ay nagpapasalamat sa pagdiriwang nila ng pagsapit ng pag-isang dibdib. Nawa po'y patuloy mo silang yakapin at bigkisin ng iyong mapagpalang pag-ibig, na ang kanilang buong sambahayan ay sasailalim ng iyong pagpapala, sasailalim ng iyong pangangalaga. Ang sino man sa amin, O Panginoon namin Diyos, na may mga pasanin sa buhay, bigyan mo nawa po kami, O Panginoon, ng kagaanan, ang kaaliwan sa aming mga puso, ang kapayapaan ay ipagkakaloob mo sa pamamagitan ng makapangyarihan, mapagpalang pagkilos ng iyong Espiritong Banal sa aming buhay. Ipahintulot mo, O dakilang Diyos, na tanggapin ng bawat isa ang iyong banal na bendisyon, at ang bendisyong ito ay aming babaunin, aming dadalahin sa aming pakikisalamuha sa aming kapwa, sa aming pakikitungo sa aming kapwa, sa pakikipag-ugnayan namin sa bawat isa. At gayon din, loobin mo pong ako pong iyong abang lingkod ay maging karapat-dapat na maging daluyan ng iyong pagpapala o bendisyon para sa bawat isa. At ngayon, ang masaganang pag-ibig ng Diyos ang tanggapin ng bawat isa, ang katiyakan ng bagong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo na naghandog ng kanyang buhay doon sa krus, nagtigis ng kanyang banal na dugo sa kadadalisay ng ating puso at diwa at ng buong buhay. At tanggapin din ng bawat isa ang pakikipisan, pananahanan, pamamatnubay at maging pagtutuwid sa pamamagitan ng makapangyarihang pagkilos ng Espiritong Banal
ng banal na Diyos, ngayon at magpakailan, kailanpaman. Amen. Kapatid, inaanyayahan ko po ang bawat isa na bigyan natin ng pinakamatayog na palakpak ang ating Panginoong Hesus